Sandaling hindi nakahuma si Ana sa mga narinig niya na inamin ni Lorenzo. Parang ayaw maniwala ng isip niya pero naramdaman ng puso niya na pawang katotohanan ng lahat ng yon. Pero ganon na alam na pala, kung sino ako una pa lang, bakit ang sungit-sungit mo sa akin? Palagi kang galit sa akin. Nakakunot ang noong reklamo ng dalaga. Bakit di mo na lang sinabi sa akin na alam mo nang isa lang akong impostor? Pinagmukha mo akong tanga sa pagpapaniwala sa akin na ikaw sa Jason at nagawa ko ring paikutin? Kasi alam ko, biniyaran ka ng malaki na mag-asawang Grayson para lokohin ang kapatid ko. Akala ko talaga mukha kang pera. Masuyo nitong sinuklay ang buhok niya gamit ang mga daliri. Tapos nilaman ko rin patay na patay ka sa kapatid ko. Sobra ako nagsiselos, alam mo ba? Pero dahil hindi ko masabi sa'yo kaya dinaan ko na lang sa pagsusungit. Tinatanong kong sarili ko kung what if malaman mo na ako ang nagligtas sa'yo noon, magugustuhan mo rin kaya ako tulad ng paghanga mo sa kapatid ko? Anna gulped as she stared at him. Nakasungaw sa mga mata nito ang labis na emosyon. Di niya maintindihan kung ba't parang napupuno sa masarap na pakiramdam ang puso niya. Wala siyang mahanap na sasabihin. I know hindi ganon kadaling paniwalaan lahat ng mga sinabi ko, Anna. Basag ng binata sa hindi niya paghibo. Pero nung nasa Tagaytay na tayo, pinaimbestigahan kita at dun ko nalaman. Napilitan ka lang makipag-deal sa mga Grayson dahil sa kalagayan ng nanay mo. Doon na nawala ang galit ko sa'yo dahil hindi ka naman pala totoong mukhang pera. But still, naiinis pa rin ako sa'yo kasi palaging si Jason ang bukang bibig mo. Nasasaktan ang puso ko kapag lumalabas ang pangalan niya sa magagandang labing yan. Di napigilan ni Lorenzo na marahang himasin ang lips niya. Dahilan para muling lumakas ang tahip ng kanyang dibdib. Lalo rin siyang hinapit ito sa bewang at ramdam ni Ana. Tinamaan na naman siya ng ibang kilite sa kanyang kaibuturan nang dumikit ang kanyang dibdib sa matigas sa dibdib nito. Tama ang kanyang hinala noon na kaya nagagalit si Lorenzo kapag binanggit niya ang pangalan ni Jason. Alam mo, naghinala na ako sa iyo noon eh. Nang Lorenzo at Jason na humaharap sa akin isang tao lang. Yun yung bumalik na tayo noon galing ride and fall. Pero nawala ang pagdududa ko yon kasi ang galing mong umarte. Kahit boses ni Jason, gayang-gaya mo, pati yung mga ekspresyon niya. Puno ng kuryosidad na ipinilig ni Ana ang kanyang mukha at tumingin dito. Paano mo yung nagagawa? Artista ka ba? Natatawang pinisel Lorenzo ang tungki ng kanyang ilong bago umiling. Isa lang akong hamak na hasyendero, may baby cake. Nasa lahi lang talaga namin na magaling manggaya ng boses and besides, mga bata pa lang palagi na kami nagsiswitch na Jason. Ako bilang siya at siya bilang ako. Ilang beses na nga kaming napagalitan ng parents namin kasi kahit sa harap nila, ginagawa namin yun para lang iligtas ang isa sa galit at palo nila. Natatawang pagkukwento nito kahit na si Ana ay medyo naa-amaze na rin. Kaya pala baby, ang gusto mo na maging endearment natin noon kasi ang honey pala para talaga kina Jason at Amelie? Yup, nangingislap ang mga mata, tumango-tango ito. Muli, nanules ang nguso ni Ana nang may maalala siya. So yung mga kaibigan mo sa ride and fall, totoo ba na alam nilang ako ang talagang kasama nila at hindi si Amelie? Mabilis na tumungong muli si Lorenzo. Of course, ilang beses ka na nilang nakasamang kapatid mo kaya't kilalang kilala ka nila. Tsaka kahit magmukhang magkamukha man kayo, malaki pa rin ang pagkakaiba ng mga kilos at pag-uugali nyo. Like si Amelie, mahiyain at tahimik lang yon. Di tulad mo na makapal ang mukha at maingay. Natawa ng malakas si Lorenzo sa biglaang pagsabat niya. Lalo na makita nito ang pagtitig niya na masama. Wala akong sinasabing ganon ha. Puno ng lambing niyakap siya nito habang tumatawa na para bang kinikilig. What I mean is, jolly ka at masayang kausap kasi talagang sumasabay ka sa kahit sa mga biroan. Yun ang unang napansin sa'yo ni na Axel at ng mga kaibigan ko. At bukod doon, alam nila na at that time, magkasama na sina Jason at Amelie. Gusto lang talaga nilang magkatuluyan tayo kasi alam din nila na ikaw nga ang babaeng matagal ko nang gustong makita muli. Pinamulahan ng mukha ang dalaga nang maalala niya kung paano siya nagpanggap din noon na Amelie sa harap ng mga kaibigan ni Lorenzo. Lalo tuloy siyang napahiya. Pero hindi pa rin niya napigilang aminin sa binata na una pa lang alam na rin pala ni Axel kung sino ba talaga siya. I know. Maagap at nangingiti nitong sagot. Inamin niya sa akin noong hinahanap ka na namin. Kaya doon na ako naghinala na may alam siya kung saan ka nagtatago. Ibig sabihin iba na talaga ang closeness ninyo? Alam mo ba na nagsiselos din ako sa pinsan kong yon? Kung di ko lang talaga siya kilala. Galit pa rin ako sa'yo. Aniya kapag kuwan. Umalis ka at pumunta ng Iloilo na hindi mo lang sinabi sa akin.
Sana doon pa lang inamin mo na sa akin. Nataranta kasi ako nung sabihin sa akin ni Lalang na alam daw niyang ako talaga si Lorenzo at hindi si Jason. Crush na crush daw niya ako kaya't imposible na hindi niya ako makilala. At sasabihin daw niya sa'yo kapag patuloy kitang niloko. Namilog ang mga mata ni Ana. Ano? Sinabi niya yon? Yes. Napangiti si Lorenzo. Natakot din ako na baka mas mauna pang malaman ang totoo dahil nalaman kong sinabi mo sa mga Grayson ang posibleng kinaroroonan ni Amelie. Actually, lahat ng mga inupahan niyang private investigator, binayaran namin ng triple ni Jason para lang hindi ma-report ng totoo. Hindi ko naman alam na ikaw pala mismong pupunta doon. At kung nagpakita ka lang sana agad sa amin, ano kayo? Sinuswerte. Pairap niyang sagot at saka kumawala sa pagkakayakap nito. Pagkatapos niyo akong lokohin at pagkaisahan? Lorenzo stilled and stared at her. I'm sorry, babe. Mahal na mahal lang kita kaya ako nagawa lahat ng yon. Pero maniwala ka, totoo talaga na ilang beses ko nang sinubukang sabihin sa'yo ang totoo. Hindi ko na nga mapigilan ang sarili ko na hindi humarap sa'yo bilang si Lorenzo, kaya papalit-palit ako ng identity. Natatakot ako na baka pag dumating ang ganitong araw na kailangan ko na talagang humarap sa'yo bilang ako, mahihirapan na akong bawiin ka kay Jason. Kahit pa sabihin ko ng Jason na hinahangaan may walang iba kundi ako rin. Natatakot din ako na baka kapag pinatagal ko pa ang pagsasabi ng totoo, maagaw ka pa ng iba sa akin. Tulad na lang ng Andrew at Francis na yon. Di naman yun mangyayari. Kasi simula noon hanggang ngayon, si Jason, ikaw lang talaga nag-iisang lalaking hinangaan ko ng ganito. Kagat ang labing pag-amin ni Ana at saka nag-iwas ng tingin nang mapansin niya ang pangiti ng mga mata ni Lorenzo. Pinagsiselos lang kita dahil sa inis at galit ko sa'yo. Itigil mo nga ang pagpapaselos sa akin, please. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay niya at kapagkawan, ang mukha naman niya ang marahan itong inangat at saka sinapo. Di ko na kaya makita ka kasama palagi ang Kapitan Francis na yon. Baka mamatay na ako sa kaselos. Sabi pa nito habang magkasalubong ang kanilang mga mata. Tumango ang dalaga. Okay, pero hindi ibig sabihin nun, sinasagot ko na ang panliligaw mo. Medyo nabawasan ang pag-aalala sa mukha nito. That's fine. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko maghintay. Ang importante, pinapatawad mo na ako? Ha? Napataas ang isang kilay ni Ana. May sinabi ba akong ganun? Muling nabalong ng lungkot ang anyo ni Lorenzo. Hindi pa ba? Ano pa ba ang kailangan kong gawin para lang patawarin mo ko? Just tell me please. Gusto mo ba lumuhod ako sa'yo? Aktong luluhod nga sana ito sa harapan niya pero agad niyang pinigilan. No! She took a deep breath. Ngunit sa loob-loob niya napakasaya ng puso niya. Para tong idinuduyan sa tuwa. Walang pagsidlan sa kilig ang dibdib niya ng mga sandaling iyon. Pinipigilan lang siya ng pride niya na patawarin agad at aminin ng direkta kay Lorenzo na mahal din niya ito. Mas gusto kong saluhan mo ako sa pagkain kaysa lumuhod ka sa harapan ko. Literal na nasapo ni Ana ang tiyan niya na makaramdam na siya ng paghilab. Gutom na talaga ako, promise. Unti-unting gumuhit ang napakatamis ng ngiti sa mga labi ng binata nang pisilin nito ang palad niya. Yun lang pala eh, gusto mo subuan pa kita? Ano ako, bata? Natatawang hinampas to ni Ana sa dibdib. Halata ang totoong ngiti sa kanyang mga mata. Hindi ka nga bata pero baby ka naman. Baby ko. Lorenzo winked at her at saka walang pasabi, pinangko siya nito patungo sa mesa na kinatili na lang niya. Maingat siya nitong pinaupo sa silya bago to umupo sa katabi niyang upuan. Bahagyang umawa ang kanyang bibig nang maramdaman ang kaliwang kamay nitong pumapatong sa hita niya. Ang sabi mo, susubuan mo ako. Bakit nandyan ang kamay mo? Nagbablush na si Tanya rito. Anong gamit nito? Puno ng kapilihan, pinakita nito kay Ana ang kanang kamay. Hindi ba pwedeng sabay? Lalong nag-init ang buong mukha ni Ana dahil naramdaman niya na nagsimula ng gumapang ang palad ni Lorenzo paakyat sa singit niya habang ang kabilang kamay nito ay sumasandok ng kanin. Sa tingin mo makakakain ako ng maayos nito? Natetenso na reklamo niya bago tinanggap ang pagkain na sinusubo nito sa kanya. You must be, babe. You must. Or else, iba ang papakain ko sa'yo. Tumatawang biro nito, sabay kindat sa kanya. Lorenzo? Hinataw niya to na malakas sa braso nang mahulaan niya ang kapilyuhan na naglalaro sa isipan nito. Pagkatapos silang kumain, magkatulong din silang nagligpit at nagugas ng pinagkainan. Di pa man niya formal na sinasabi ni Lorenzo, batid ni Ana na alam na ng binatang pinapatawad na niya ito.
Kahit di man niya aminin, alam niya sa kanyang puso, kasabay ng pagpapatawad niya kay Lorenzo ay ang pagbibigay niya rito ng kanyang puso. Katatapos lang niyang magbanlaw ng mga pinggan at naguhugas na lang siya ng mga kamay nang maramdaman niya ang mga braso ni Lorenzo na masuyong yumapos sa bewang niya mula sa kanyang likuran. Hanggang sa naramdaman na lang niya na nakapasok na sa loob ng t-shirt. Humigpit ang pagkakahawak ni Ana sa braso ng binata dahil nilaman na naman ang sensasyon ng sistema niya na nagpakawala sa katinoan niya noong mga nakalipas na buwan. At eto nga, tila muli na naman niyang mararamdaman ang langit na sarap na tanging si Lorenzo Mondragon lamang ang kayang magbigay sa kanya. Paano niya na ngayon lalabanan ang kanyang damdamin para sa binata? Kung sa simpleng pagdantay lang ng kanilang balat, kumukulo na ang loob ng puso niya. Parehong hinihingal sina Ana at Lorenzo nang makarating sila sa kanilang silid. Doon sila dinala ng kanilang kapusukan mula sa kusina. Hindi niya na natanggihan ang sarap na dulot ng ginawa nito sa kanya kanina at nagpaubaya na siya. Handa na siyang magpaubaya kahit saan man sila humantong ng gabing iyon. "Are you ready for me, baby?" Nakangising ngunit puno ng pagnanasa nitong tanong habang dahan-dahang pinaghiwalay ang kanyang mga hita. Gamit ang mga tuhod nito kasi kapag itinuloy natin to, it means tayo na. Sinasagot mo na ang panliligaw ko. At ibig sabihin din magpapakasal ka na sa akin. Yon ang dahilan kung bakit matindi ang pagkokontrol ko sa sarili ko na mangyari ito kapag magkasama na tayong dalawa. Unti-unti, nabalot ng emosyon ng mga mata ni Lorenzo nang mataman siya nitong pinakatitigan. Dahil ang gusto ko, ihaharap muna kita sa altar. O kaya mapapayag muna kitang magpakasal sa akin bilang ako at ikaw talaga at hindi nagtatago sa katauhan ng mga kapatid natin. Tumalon yata sa tuwa ang puso ni Ana. Pakiramdam niya, nalunod siya sa kilig ang puso niya ng mga sandaling iyon. Damang-dama niya ang sincerity ni Lorenzo, dahilan para mas lalo lamang mahulog dito ang puso niya. Kasabay ng pagtango niya ay ang pagsapo niya sa mukha nito. "Just go on, at wala kang dapat ipag-alala. Dahil pagkatapos ito wala akong pagsisisihan kahit ano. Mahal din kita, Lorenzo." Pag-amin niya sa binata, dahil di niya na napigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Feeling niya sa sabog ng kanyang dibdib kapag hindi pa niya nasabi rito ang totoong nilalaman ng kanyang puso. At ngayong nasabi niyang tatlong mahiwagang salita na yon sa lalaking minamahal, feeling ni Ana, ginawa niya ng isa sa pinakatamang desisyon na nagawa niya sa kanyang buhay. "Akala ko hindi ko na maririnig mula sa'yo ang mga salitang yon, Ana." Madamdaming bulong ni Lorenzo at hinaplos din ang kanyang pisngi. "Kung sana maideya ka kung gaano mo pinasaya ang puso ko ngayon." Tumukwang to at masuyong hinalikan ng kanyang mga labi. "I love you so much. At sorry na agad kung ngayon pa lang hindi ka na makakawala sa isang Lorenzo Mondragon. Sorry na agad kung makakapag-asawa ka man ng kasing possessive ko. Dahil kahit simpleng tingin lang sa'yo ng ibang lalaki hindi ko papayagan, bubulagin kung sino mang magnanasa pa sa kagandahan ng asawa ko." Kinangiti niya na maluwag ang pahayag na iyon ni Lorenzo. Ang nakakatuwa pa, talagang seryoso ito. Lalo rin siyang kinilig dahil sa pagtawag nito sa kanya ng asawa ko. "Akala ko nung una, nakakatakot magmahal ng lalaking kagaya mo, Lorenzo. Pero ngayon ang masasabi ko lang, maswerte ako kung ikaw mapapangasawa ko. Dahil siguradong wala ng lalaking magugulo sa relasyon natin. Pero dapat mo ring ihanda ang sarili mo dahil kapag ako na ang naging asawa mo, lahat ng babaeng lalandi sa'yo sisiguraduhin ko, mata lang nilang walang latay." Ganting pagbabantari ni Ana na kinatawa lang nilang pareho. "Yan nga ang gusto ko asawang palaban, lalo na sa kama." Biro nito na sinundan pa ng malakas na tawa. Ngunit ilang sandali lamang muling inangkin ni Lorenzo ang kanyang mga labi at maalab na hinalikan. Saglit na natigilan si Ana na magising siya kinabukasan. Medyo inaantok pa siya at hanggang ngayon ramdam pa niya ang pagod sa kanyang katawan, dulot ng paulit-ulit na pag-angkin sa kanya ni Lorenzo kagabi. Lalong-lalo na sa pagitan ng kanyang mga hita. Napakagat labi na lamang siya nang maramdaman niya na medyo masakit pa rin yon at para bang nangangalay. Gayunman wala siyang pinagsisihan sa mga nangyari. A smile appeared on her lips nang maalala ni Ana ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Lorenzo kagabi. Hindi niya na maintindihan kung nakailang palit sila ng posisyon at kung ilang beses na may nangyari sa kanila bago sila bumagsak pareho dahil sa sobrang pagod. Siya lang talaga ang sumuko na kagabi.
Si Lorenzo kasi nakakabilib ang sobrang lakas ng stamina. Parang ang naawa na lamang ito na makitang latang-lata na siya pagkatapos siya nitong angkinin. Kusang bumigay ang mga tuhod niya matapos silang marating ang rurok ng kaligayahan. Padapa siyang bumagsak sa kama, kusang pumikit ang mga mata niya. Yun na ang huling natatandaan ni Ana, nang tuluyan siyang ginupo ng pagod at antok. Pero bago yun naramdaman muna niya na inayos siya ng higa ni Lorenzo at tumabi naman to sa kanya. Maya-maya, tumagilid muna siya ng higa, kasabay ng pagkusot niya ng mga mata. Sa halip na bumangon agad dahil sanay siyang nag-aasikaso ng maaga. Lalo na sa islang yon at kailangan pa niyang maglako ng mga paninda. Gusto niyang pagmasdan sandali ang lalaking pinag-alay niya ng kanyang sarili kagabi. Nakatagilid din to pero paharap din sa kanya. Wala pa rin tong saplot. Mukhang nakatulog na rin agad to matapos tumabi sa kanya. Lalong lumapad ang pagkakangiti ni Ana nang dumako ang tingin niya sa mga balikat nito na nakahantad. Kung saan siya kumapit ng husto habang inaangkin siya nito na nakatayo sila pareho. Nakagat niya ang lower lip nang mapansin ang ilan sa mga kalmot niya ron kagabi. Bumakat pala talaga doon. Lalo na ang pagkakabaon ng mga ngipin niya dahil nakagat niya ito sa sobrang sensasyon na nadarama niya kagabi. Naawa tuloy siya kay Lorenzo. Nakakaya ka, Annabel. Nag-iwan ka pa ng ebidensya. Sita sa kanya ng isip niya kahit bahagya siya nakaramdam. Nang haplusin sana ni Ana ang parting yon sa balikat ni Lorenzo, pinigilan niya na dahil baka magising na ito. Nang dahil sa inilan niya yon ng kanyang isipan, bigla siyang nahiyang humarap sa binata pagkatapos ng mga nangyari. Feeling niya kasi isa siyang babaeng pumatol sa lalaking hindi pa naman niya asawa. Bakit ka naman mahihiya kung mahal niyo naman parehong isa't isa? Ang kanyang kabilang isip na kampi naman sa puso niya. Balak mo nga siyang sagutin ngayong umaga, di ba? At handa naman si Lorenzong pakasalan ka pagkatapos nito. Nanumbalik ang masayang ngiti sa mga labi niya dahil doon. Unting napuno naman ng kilig ang puso ng dalaga. At habang nakatitig sa gwapong mukha ni Lorenzo, habang nakapikit pa rin ang mga mata, isang desisyon na nabuo sa isip niya. Ang desisyon na siguradong sigurado siya sa puso niya. Kung pwede nga lang ngayon niya yun gagawin. Alam niyang pagod na pagod din si Lorenzo kagabi at gusto niya muna tong makapagpahinga, kaya bumangon na lang muna si Ana. May ngiti pa rin sa kanyang mga labi nang bumaba siya ng kama at hinagilap ang mga damit niyang hinubad ni Lorenzo kagabi. Ngunit sa halip na suotin ng mga yon, hubad-hubad na tinungo niya ang banyo. Maliligo na rin siya. Maglalako muna siya habang maaga pa at tulog pa si Lorenzo. Baka tamang-tamang gising na ito pagkabalik niya mamaya. Sunday ngayon at maraming taong turista ang pupunta ng isla. Siguradong wala pang isang oras, mauubos kagad ang mga paninda niya.